Isang tahimik na isla sa Gandara, Samar ang binabalot ng misteryo at lagim. Kalat na kalat kasi ang kwento-kwento tungkol sa mga aswang at mga nilalang na kinakatakutan ng mga tao na naninirahan din sa isla. Kaya naman, pagkagat ng dilim, nasa kani-kanilang tahanan na ang mga tao at hindi na lumalabas pa. Gabi-gabi, halos maririnig mo ang paghuni ng ik-ik o yung parabang tunog ng ibon na nagbibigay babala sa lahat. Yun nga lang, baliktad ang ibig sabihin ng tunog o babala nito. Kapag malakas kasi ang tunog nito, ay nasa malayo ang aswang o nilalang. Kapag mahina naman, asahan mo na nasa paligid lang sila malapit sa'yo. Pero kahit nababalot ng lagim ang isla na yon, wala namang umaalis na naninirahan doon. At sa tuwing may inaaswang sa kanila, ang lagi nilang takbuhan ay walang iba kundi si Kaberting, ang matandang ermitanyo na nakatira sa tuktok ng bundok. Kilala si Kaberting na pumapatay ng mga aswang o nilalang sa isla nila. Kahit mga engkanto, maligno, impakto o kung ano pa man ng mga nilalang sa dilim ay kaya nitong paslangin. Ang sabi-sabi din sa kanila, kahit ubod na ng tanda ni Kaberting, napakabilis daw nitong kumilos at malakas pa rin. Lagi mo din itong makikitang palakad-lakad sa gubat dahil sa kumukuha ito ng mga halamang gamot na ginagamit niya para sa panggagamot at paggawa ng mga pangontra laban sa mga aswang o anumang mga nilalang. Madalas din bumaba si Kaberting sa bundok, napalakad-lakad sa buong isla at karatig isla, na tila may hinahanap ito. Kapansin-pansin kay Kaberting ang mahabang balbas at buhok na purong puti, at may pagkakulubot na balat dahil sa katandaan na nito. Ganon din ang lumang damit nito na parang pinagtagpi-tagpi lang. At ang baston na yari sa sanga ng bayabas na lagi nitong daladala. Kaya naman lagi itong napagtitripan sa mga karatig isla ng mga tambay o mga kabataan. Pero ganun pa man, hindi humihinto si Kaberting na palakad-lakad kung saan-saan, na wala namang patutunguhan. Hanggang sa isang araw, muntik nang matumba si Kaberting sa sobrang pagkahilo dahil sa gutom at uhaw. Buti na lang at mabilis siyang naalalayan ni Rudy, na kasalukuyang paalis na sana para mangisda. Nang mapansin ni Rudy na nanginginig ang katawan ni Kaberting at medyo namumutla din ito, sa kanya ito pinaupo at mabilis na pumunta sa tindahan sa tapat nila. Saka siya bumili ng soft drinks at tinapay at nagmamadaling bumalik para ibigay kay Kaberting. Dahil nahihilo at nanghihina, inalalayan na rin niya ito kumain. Abot tenga naman ang ngiti ni Kaberting kay Rudy na tila nahanap na niya ang matagal niyang hinahanap. Maraming salamat sa iyo, iho. Darating ang araw ay masusuklean ko din ang pagtulong mo. Nakangiting sabi ni Kaberting na hinawakan pa nito ang balikat ni Rudy. Wala po yon, Kaberting. Nakangiti rin na sabi ni Rudy. Umabot din ng halos 1.5 oras si Rudy sa pag-aasikaso at pag-aalalay kay Kaberting bago ito umalis para mangisda. Siniguro niya kasi muna na okay nang iwan ng matanda at kaya na nito ang sarili niya. Nakatingin naman ang mga tambay sa tindahan sa kanila na hindi man lang magawang tumulong. Kilala din si Rudy sa kanila na mabait at ubod ng matulungin. Kaya naman hindi na bago pa sa kanila na tinulungan nito si Kaberting. Ulila na rin si Rudy, namatay ang kanyang ama't ina dahil sa malubhang sakit. Dahil nag-iisang anak, nakatirang mag-isa si Rudy sa maliit na kubo malapit sa pantalan. May mga kamag-anak pa naman ito. Ang ilan sa kanila ay nakatira din sa isla na yon.
habang ang iba naman ay nasa Karatig Isla. Kahit laking probinsya at mangingisda ni Rudy, lutang pa rin naman ang kakisigan nito at ang matitipunong katawan. Kaya naman maraming mga kababaihan sa kanila ang nagkakagusto sa kanya. Mahiyain nga lang si Rudy at medyo torpe, kaya hanggang ngayon ay hindi pa nga ito nagkakanobya. At dahil nga maraming babaeng nahuhumaling o nagkakagusto dito, marami din ngang mga lalaki ang galit na galit kay Rudy. Isa na doon si Pablo, na isang lasenggo at tambay sa lugar nila. Labis ang puot at inggit ang nararamdaman nito kay Rudy. Madalas kong pagbantaan pa nito si Rudy at hinahamon ng away. Dahil sa likas na di naman talaga pala away si Rudy at ayaw nito ng gulo, siya na mismo ang umiiwas dito, na pinagtataka din niya kung bakit galit na galit si Pablo sa kanya. Wala naman siyang ginagawang masama dito. Katunayan, wala naman itong nakakaaway sa lugar nila. Maliban lang talaga kay Pablo na sa tuwing nakikita siya ay kulang na lang makipagsuntukan sa kanya. Dahil sa narinig naman ni Pablo ang mga papuri ng mga kababaihan sa tindahan na nag-uusap na parang nagchichismisan lang tungkol kay Rudy, lalong nakaramdam ng galit si Pablo. At dahil sa nararamdaman nito, naisip niyang tapusin na ang buhay ni Rudy para nang sa ganun ay wala na itong kaagaw pa sa atensyon ng mga kababaihan sa lugar nila. At para hindi na rin siya makarinig pa ng kahit ano tungkol kay Rudy na kinaiinis niya. Kaya naman, pinuntahan ni Pablo ang mga kaibigan niya na katulad niya ay galit na galit din kay Rudy. Tulad din ni Pablo, mga lasenggo at tambay din ang mga ito. Tuwang-tuwa pa ang tatlo sa pinaplano nilang gagawin kay Rudy. Mamayang pag-uwi nito, galing laot. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, kanya-kanya na nagsigi-uwian ang mga tao na nakatira sa isla sa kani-kanilang tahanan. At nagsara na rin ang bahay nila. Habang sila Pablo, Nonoy at Isyong naman ay nasa pantalan at nag-aantay kay Rudy sa pagdating nito. May bit-bit pa silang Petromax kung sakaling gabihin si Rudy sa pag-uwi, na madalas ngang mangyari kapag matumal ang huli sa dagat. Habang nag-aabang din sila sa pagdating ni Rudy, ay panay din ang pagtagay ng mga ito ng manyang. Tuwang-tuwa pa si Pablo na nakatingin sa dala din nilang malaking kahoy na parang tabla na ipanghahampas nila kay Rudy. Ganon din ang lubid na ipangtatali nila dito. Tawanan pa ang tatlo na tuwang-tuwa at atat na atat sa pagdating ni Rudy. Dahil sa mapupuno at medyo liblib sa lugar nila, pagsapit ng alas 6 ng gabi ay halos dumilim na rin agad ang paligid. Kaya naman nagbukas agad ng Petromax si Isyong. Kita na rin ang pagkakabilog ng malaking buwan na parang nagkukulay dilaw. Maya't maya na rin sila nakakarinig ng pag-alulong ng mga aso at tunog ng ik-ik na sobrang lakas at pagaspas ng malalaking pakpak. Pero dahil nakasanayan na nga nila ito, ay parang baliwala na nga sa kanila ang nakakakilabot na tunog sa paligid nila. At dahil na rin siguro sa tama ng alak, ay hindi na rin sila nakakaramdam ng takot. Isama pa na ang isip nila ay na kay Rudy lang at ang balak nilang gawin dito. Ilang minuto ang nagdaan at dumating nga si Rudy na walang huling isda. Malungkot pa itong bumaba sa kanyang bangkang di motor. Mag-uumpisa na sana siyang sa pag-aayos ng mga pukot o net na ginagamit pang huli ng isda. Biglang may pumalo sa batok niya na kinabagsak nito at nawalan ng malay. Nagising si Rudy na nasa kabilang side ng isla na walang halos kabahayan na makikita doon. Maliban sa mapupuno at maliit na kuweba.
Kahit nakakaramdam ng matinding panghihina at pagkahilo si Rudy, ay pilit niyang iginagalaw ang kanyang mga kamay na kinataranta niya nang maramdaman na nakatali ang mga ito sa likod niya. Ilang beses pa niya itong tinangkang alisin, pero hindi niya yun magawa dahil sa higpit ng pagkakatali sa kanya at dahil na rin sa panghihina niya. Nang maramdaman ni Pablo ang pagising at paggalaw ni Rudy, agad niyang sinenyasan ng mga kasama niya, saka silang tatlo lumapit dito. Bersahan pang binuhat at hinawakan ni Nonoy at Isyong si Rudy sa magkabilang braso nito. Habang si Pablo naman ay nasa harapan nito na may hawak na makapal na kahoy na parang tabla. Nagulat naman si Rudy nang makita silang tatlo. Sabi ko naman sa'yo, Rudy, darating ang araw, makakaganti din ako sa'yo at mapapatay din kita. Natatawa na sabi ni Pablo. Nakangisi naman si Nonoy at Isyong na tuwang-tuwa sa panginginig ng katawan ni Rudy. Ano bang naging kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo to ginagawa sa akin? Matapang na sabi ni Rudy kahit pa nanginginig na ang katawan niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkahilo at sa tindi ng sakit ng pagkakapalo sa batok niya. Hindi naman nasumagot pa si Pablo. Agad nitong pinaghahampas si Rudy nang hawak niyang kahoy na parang tabla, ng ubod lakas. Panay naman ang pagsigaw ni Rudy dahil sa labis na sakit na nararamdaman nito. Hindi pa nakontento si Pablo at pinaghahampas din nito ang ulo ni Rudy na halos tumama na sa mga mata nito. Sa kanila kinaladkad si Rudy at inilublob ang ulo nito sa dalampasigan. Matinding sakit ang nararamdaman ni Rudy noon na para na itong mamamatay. Pakiramdam din niya ay parang hinihiwa at tinutusok ng mga karayom ang mga mata niya sa sobrang sakit. Maya-maya lang, hindi pa nakontento si Pablo at hinila niya muli si Rudy at pinagsusuntok na ito sa buong mukha. Habang sila Nonoy naman ay kanya-kanya na ng pagtadyak kay Rudy. Napahinto lang sila sa ginagawa nila nang biglang huminto si Isyong na para na itong statwa na hindi makagalaw dahil sa nakita nitong napakalaking itim na nilalang papalapit sa kanila. Nakakatakot ang itsura nito na may balahibo ang buong katawan. May matutulis na kuko at malaking pangil. Mapula din ang mga mata nito na nanlilisik at naglalaway na parang asong ulol, na parang sabik na sabik sa dugo at laman ng tao. Galit na galit pa si Pablo kay Isyong dahil sa paghinto nito sa pagbugbog kay Rudy. Pero nang tingnan nila ni Nonoy ang kanina pa tinititigan ni Isyong, agad sila nagsigawan at nabalot ng takot. Kahit pa kasi matagal nang nababalot ng lagimang isla nila, ngayon pa lang din sila nakakakita ng malahalimaw na nilalang. Dahil sa tindi ng takot, kanya-kanya na ang tatlo sa pagtakbo na di alam kung saan pupunta o magtatago. Habang si Rudy naman ay nag-aagaw buhay na naiwan. Duguan nito na puno ng mga pasa ang katawan na nagkulay purple o itim na rin. Halos duguan din ito dahil ang iba sa mga pasa nito na namaga ay pumutok na din sa tindi ng pagkakahampas ni Pablo sa kanya. Ganon din ang mata nito na magang-maga na halos hindi na maibuka pa. At itim na din na may mga sugat na. Ang mga luha din nito ay nahaluan na rin ng dugo dahil sa mga sugat nga nito sa mata. Ang bibig din nito ay nagkasugat-sugat na rin at panay na rin ang pagsuka nito ng dugo. Ni halos hindi na rin ni Rudy maigalaw ang kanyang katawan. Hirap na rin itong huminga hanggang sa naging blanko na ang lahat sa kanya. Hindi na nito alintala pa ang nilalang na kanina pa naglalaway na papalapit na sa kanya. Hanggang dito na lamang po muna. Abangan ang susunod na kabanata. Shoutout po kay Hannah Lantud, kay Loretta Pilarta,
from Isabela, kay Apple Brusilo, kay Max Tyler Bersaba from Cavite, kay Yeng Olanso Villas from Taguig, and shoutout din po kay Ruby De Vera at sa mga anak po niyang si Iwi at Iwa at sa family de Vivar. And shoutout din po kay Canelas Josephine. And shoutout daw po sa asawa ni Richelle Linga Salgado, kay Sonny Salgado from Paquil, Laguna. And shoutout po kay Vilma Lorca Renyon, kay Anjean Austria, kay Melchor Kevin Lalo Eser, kay Maricel Montaño, kay Abeng Marcelino Vulag. Shoutout din po sa asawa niya at sa dalawa po niyang anak at sa family Vulag at Marcelino family. Shoutout din po kay Shari Paula Dano at sa asawa po niya at sa mga anak niya from Bohol, kay Ritzel Rose Reyes, kay Chel Guarin Valdez from Occidental Mindoro. Shoutout din po kay Clet Eds. Ganun din po kay Christine Joy Pedralbes and kay Franco from Taytay Rizal. Shoutout din po kay Manilyn Nazareno, kay Zivran Ted, kay Geraldine Pigolo Almeda, kay Princess Janelle Oraye, kay Gerald Salantes, and shoutout din po kay Ella Kim Canada Capacite from Cebu City, kay Mario Nidera, kay Rudy Albay at sa asawa po niyang si Janeline Albay. Sa mga hindi ko po nasama sa shoutout, sorry po guys kasi hirap po akong basahin yung mga pangalan nyo, hindi ko po siya maibigkas. Kakaiba po kasi yung spelling at the same time, hirap po akong basahin yung pangalan nyo. Thank you po guys sa walang sawang pakikinig ng stories ko. God bless po. Have a nice day.